Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit na puno ng biyaya at pag-ibig, salamat po sa pagtitipon sa amin ngayong linggo at sa pagpapahintulot sa amin na maturuan ng iyong salita. Samahan nawa kami ng Espiritu Santo sa mga oras na ito, paliwanagin ang aming mga kaluluwa ng iyong salita, pagkalooban kami ng karunungan upang higit naming makilala ang iyong kalooban at pagkalooban kami ng higit pang kalakasan upang mabuhay ayon sa iyong salita. Ang unang summer retreat ay kasalukuyang idinaraos. Dalangin po namin na kumilos ka upang ang lahat ng mga nakikinig ng iyong salita sa mga oras na ito sa unang pagkakataon ay maligtas magpakailanman at samahan mo nawa ang mga nangangaral ng iyong salita. Tulungan sila na makapangyarihang maipahayag ang ebanghelyo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Gamitin mo nawa kaming lahat sa napakahalagang paraan sa Panginoon. Samahan nawa kami ng Espiritu Santo at tulungan kami sa buong maghapon. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Napakagaling po ng choir. Maraming salamat po. Buksan natin sa Genesis chapter 41. Genesis chapter 41 verse 40. Babasahin ko po. Genesis chapter 41. Verse 40. Genesis chapter 41 verse 40. Ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari magiging mataas ako kaysa sa iyo. Sinabi ng paraon kay Jose, ikaw ay inaatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Inalis ng paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno at siya'y sumigaw sa unahan niya. Lumuhod kayo! Sa gayoy inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. Hanggang dito po. Ang unang batch ng summer retreat ay kasalukuyang idinadaos at marahil ay curious kayo. Kaya ibabahagi ko sa inyo ang update sa ikalawang araw. Meron pong 11,246 na mga pre-registered participants, 445 sa kanila ang nagpatala on-site at 519 ang dumalo mula sa ibang batches, na may kabuang 12,213 participants na mga nakikinig ng salita. Maraming tao ang dumalo mula sa unang batch at yamang nasa kalagitnaan tayo ng pangangaral ng ebanghelyo, umaasa po ako na manalangin kayo sa inyong mga puso habang nakikinig ng sermon. Ngayon, ang CP tungkol kay Jose dito sa Genesis 41 ay ito. Kaya nais ko pong ibahagi ang sermon na may pamagat na ang paraon ni Jose at ang paraon ni Moises. Si Jose ay sinasabing anino ni Jesus at dahil si Jose ay anino ni Jesus, ang paraon ay namuno sa panahon ni Jose ay sinasabing anino naman ng amang Diyos. Gayunpaman, yung paraon sa Exodo ay ang masamang paraon. Ang Ehipsyong hari, ang paraon, na umalipin sa mga Israelita ay tumangging paalisin sila sa Ehipto at yamang si Moises ay anino ni Jesus. Ang paraon sa Exodo ay anino ng dyablo. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ibahagi ang ilang bagay sa ilalim ng pamagat na ang paraon ni Jose at ang paraon ni Moises. Una, ipinaliwanag ko ng maigsi kung paanong parehong umanino kay Jesus sina Jose at Moises. Kung titingnan natin ang mga salita na sinabi ng paraon sa panahon ni Jose doon sa Ehipto, makikita natin na ilan sa kanila ang halos kapareho ng sinasabi sa atin ngayon ng Diyos. Kailangan po natin itong pag-isipan. Bukod pa rito,
Ang paraon ay namuno sa Ehipto sa panahon ni Moises ay isang uri ng dyablo. Ito ay isang uri ng dyablo. Kaya ang pagsisikap ni Moises na pangunahan ng mga Israelita papalabas sa Ehipto ay sumasalamin sa kung paano tayo iniligtas ni Jesus mula sa kapangyarihan ni Satanas. Si Moises ay nanindigan at sa uli ay pinangunahan ng mga Israelita palabas sa Ehipto at dapat tayong matuto mula rito. Bukod pa rito, nang mailabas na ni Moises ang mga Israelita mula sa Ehipto, sinasabi ng Biblia na pareho silang tinawag ng Diyos na kamag-ana o kanyang mga anak at kanyang hukbo. Kaya ang dahilan ng Eksodo ay ang makaalis at lumaban. Kaya tayo na nabubuhay sa panahon ng bagong tipan, ang layunin ng pagliligtas sa atin ng Panginoon ay para sa digmaang espiritual. Kaya pagtuunan natin ng pansin sina Jose at Moises at pag-isipan din ang paraon ng Ehipto. Umaasa po ako na may mapupulot kayong mga aral para sa ating buhay pananampalataya mula sa mga halimbawang ito. Una, titingnan natin doon sa Genesis 41. Sa chapter 41, verse 40. Genesis chapter 41, verse 40. Ikaw ang magiging pinuno ng aking bahay, sinabi ng paraon, ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari magiging mataas ako sa iyo, sinabi ng paraon kay Jose, ikaw ay inaatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Ito ang eksaktong nangyari kay Jesus. Si Jose ay ang anak na minamahal ng kanyang ama, gayon din si Jesus ang minamahal na anak ng Diyos Ama. Si Jose ay kinapuotan ng kanyang 10 mga kapatid na lalaki. Ipinagbili bilang ahlipin sa Ehipto at nabilanggo. Si Jesus ay pumunta sa lupain ng Israel, dala ang totoong magandang pagpapala. Subalit, tinanggihan siya ng bayan ng Israel kung paanong tinanggihan nila si Jose. At namatay si Jesus sa krus at inilibing sa isang libingan. Gayunpaman, kung paanong inilabas ng Diyos si Jose mula sa bilangguan at ginawa siyang gobernador, si Jesus ay namatay at muling nabuhay at ngayon ay tumanggap ng lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Kaya ang kwento ni Jose ay eksaktong gaya ng kay Jesus. Kaya ito ang kwento ni Jose na nagdusa ng 17 taon sa Ehipto at nabilanggo, subalit sa pamagitan ng tulong ng Diyos ay naging gobernador sa Ehipto. Kaya sinabi ni Paraon, tanging tungkol lamang sa pagkahari magiging mataas ako kaysa iyo. Ikaw ang mamamahala sa lahat. Pareho kung paano pinamamahalaan ng Ama ang buong mundo sa pamagitan ng anak at na si Jesucristo, kaya yamang si Jose ay anino ni Jesus, ang paraon sa panahon ni Jose ay nagpapakita sa atin sa isang aspeto kung ano ang Diyos, kung anong uri ng Diyos Ama. Ang isa pang halimbawa ay si Moises. Ang hari sa Ehipto ay namamahala sa Ehipto ng may dakilang kapangyarihan at ang mga Israelita ay naninirahan doon bilang mga alipin. Sila'y nagpapasan ng mabibigat na pasanin at pagdurusa. Subalit, isinugo ng Diyos si Moises. Nagpadala ng 10 salot at sa huli ay iniligtas ang bansang Israel mula sa Ehipto. Ito ang larawan ni Jesus, kung paanong dumating si Jesus bilang tagapagligtas upang iligtas ang mga nagdurusa sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Si Moises din ay naging anino ni Jesus. Kaya kay Paraon ay makikita natin ang larawan ng Diyos at kay Paraon na makikita din ang larawan ng Diablo. Pag-isipan natin ito. Ngayon, tingnan po natin doon sa Genesis chapter 40 verse 1. Habang naunawaan natin ang Biblia, kapag lumalabas yung isang tao, ang taong iyon ay hindi kabuuang larawan ni Jesus o ng Diyos Ama. Kundi sa isang aspeto ay makikita natin ang Diyos sa pamagitan ng mga tao
makikita rin natin ang ilang aspeto ni Jesus. Kaya pag-isipan natin, si Paraon ang hari ng Ehipto. Yun yung pag-iisipan po natin para sa araw na ito. Hindi talaga buong larawan ng Diyos yung mga taong nababasa natin sa Biblia, kundi ilang aspeto ng Diyos at ilang aspeto ni Jesus. Kaya pag-isipan natin, si Paraon ang hari ng Ehipto. Basahin natin yung verse or chapter 40, verse 1. Genesis chapter 40 verse 1 hanggang 3, pagkatapos ng mga bagay nito, ang katiwala ng kopa ng hari at ng kanyang panadero ay nagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Nagalit ang Paraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala sa puno ng katiwala ng kopa at sa puno ng panadero. Sila'y bilanggo sa bahay ng kapitan ng bantay. Sa bilanggo ang kinapipitan ni Jose. Ang puno ng katiwala ng kopa at ang puno ng mga panidero ay nagkasala laban sa Paraon at nakulong kasama ni Jose. Gaya ng alam natin, nagkasala ba si Jose? Hindi po. Si Jose ay nabilanggo bagamat wala siyang kasalanan. Subalit, yung dalawa na ito ay nakulong dahil sila ay may kasalanan. At ang kanilang mga panaginip ay ibinigay ng Diyos. Hindi iyon mga karaniwang panaginip dahil mula sa mga iyon, ang isa ay namatay at yung isa naman ay nabuhay. Ito yung eksaktong anino ni Jesus kay Jose. Naparito sa mundo si Jose o si Jesus nang walang kasalanan. Kung paanong nabilanggo naman si Jose kahit walang kasalanan. Si Jesus ay wala ring kasalanan. Subalit, dalawang makasalanan ang kasama ni Jose. Yamang si Jose ay anino ni Jesus, si Paraon ay naging anino ng Diyos. Ang dahilan kung bakit naitala ang kwento ng puno ng katiwala ng kopa at ang puno ng mga panidero ay dahil pareho silang nagkasala sa harap ng Paraon. Ipinapakita nito na ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng buhay na Diyos. Kaya lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Lahat ng tao. Ngunit, ang isang tao ay nabubuhay at ang isa naman, yung isang tao ay nabuhay at yung isa naman ay namatay sa harapan ng Paraon. Kaya naman kung titingnan natin doon sa verse 9 sa Genesis chapter 40, verse 9 hanggang 13. Genesis chapter 40, verse 9 hanggang 13. Kaya't isinalaysay ng puno ng mga katiwala ng kopa ang kanyang panaginip kay Jose at sinabi sa kanya, sa aking panaginip ay may isang puno ng ubas sa aking harapan. Sa puno ng ubas ay may 3 sanga sa pagsipot ng dahon nito at ito ay namulaklak at ang mga buwig niyon ay naging mga ubas na hinog. Ang kopa ng Paraon ay nasa aking kamay ay kinuha ko ang ubas at aking piniga ang mga ito sa kopa ng Paraon at ibinigay ko ang kopa sa kamay ng Paraon. At sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kahulugan ng niyon. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay itataas ng Paraon ang iyong ulo at ibabalik ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang kopa ni Paraon sa kanyang kamay gaya ng karaniwang dating mong ginagawa nang ikaw ay kanyang katiwala. Piniga ng katiwala ng kopa ng ang katas ng ubas at ibinigay ito ng direkta sa kamay ng Paraon at ito ay kanyang tinanggap. Ngunit tingnan naman natin yung puno ng mga panidero doon sa verse 16. Doon sa verse 16, tingnan po natin. Nang makita ng puno ng mga panidero na ang kahulugan ay mabuti, ay sinabi niya kay Jose, ako'y nanaginip din at may 3 kaing na maputing tinapay ang nasa ibabaw ng aking ulo. Sa ibabaw ng kaing ay naroon lahat ng uri ng pagkain para sa Paraon. Subalit ito ay kinain ng mga ibon mula sa kaing na nasa ibabaw ng aking ulo. Si Jose ay sumagot, ito ang kahulugan niyon. Ang 3 kaing ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay itataas ang Paraon ng iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakainin ng mga ibon ang iyong laman. Bakit kaya naitala ng Diyos ito sa Biblia?
Parehas nagkasala yung dalawang ito sa paraon. Parehas silang nagdala ng tinapay at alak sa paraon, ngunit ang katiwala ng kopa ay nabuhay at ang puno ng mga panidero ay namatay. Bakit naisulat ito? At nangyari ng eksakto ang ayon sa sinabi ni Jose. Sa Biblia, ang tinapay at alak ay saan sumisimbolo? Ang tinapay at alak ay anino ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga dun sa Genesis chapter 14, nang basbasan ni Melchizedek si Abraham, nagdala rin siya ng tinapay at alak. Ito ay larawan ng katawan at dugo ni Jesus. Yung katiwala ng kopa ay merong ubas. Ito ay kanyang pinitas, piniga at pagkatapos ay ibinigay sa hari. Ito ay kanyang tinanggap. Ngunit yung puno ng panedero ay mayroong 3 kaing ng mga puting tinapay. Mainam na dinala na lamang sana niya ito ayon sa kung ano ito. Ngunit pansinin ninyo sa verse 17 sinabi na sa pinakataas na kaing. Ibig sabihin mayroong una, kalawa at ikatlong kaing na siyang nasa pinakataas. Sa ibabaw na kaing mayroong mga lahat o naroon ang lahat ng uri ng pagkain para sa paraon. Sa halip na dalhin lamang ang 3 kaing na iyon na may puting tinapay, ay nagdagdag pa siya ng lahat ng uri ng pagkain para sa paraon dahil natakot siyang tanggihan iyon ng paraon. Sa madaling salita, naghanda siya ng maraming iba't ibang pagkain at nagdagdag ng maraming bagay upang gawing mas kaaya-aya ito. Ngunit tinanggap po ba ito ng hari? Kinain ng mga ibon mula sa kaing ang nasa ibabaw ng aking ulo. Kinain ito ng mga ibon, ngunit tinanggihan ito ng paraon. Mula sa mga bagay na ito ay may matututunan tayo. Yung katiwala ng kopa ay piniga lamang yung katas. At tapos, ibinigay ito ng kanyang ibinigay niya ito ng walang anumang dagdag. Ngunit, ang puno ng mga panedero sa halip na dalhin yung 3 kaing ng tinapay sa kung ano ito ay pinuno niya ang kaing na nasa ibabaw ng iba't ibang uri ng pagkain. Dagdagdag ng iba pang bagay dahil iniisip niya baka ito ay tanggihan ng hari. Sa huli, siya ay namatay. Mas mahalagang aral, may mahalagang aral tungkol dito. Ito ay tinanggihan ng hari. Ang ebanghelyo ay isang bagay na kung saan ganap na itong naisakatuparan ng Panginoon. Kailangan nating lumapit na dala mismo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kung ano ito at doon lamang ito tatanggapin. Kapag tayo ay nagtungo na sa langit, ang katwiran ni Jesus ang ating lubos na inaasahan. Ngunit kung may nag-isip na ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus ay hindi sapat, kung gayon, tulad ng lahat ng uri ng pagkain na inihahanda na sinusubukang idagdag upang makatanggap ng pabor mula sa Diyos ay isa pang ebanghelyo or ibang ebanghelyo. Sinasabi ng tanyag na ebanghelist na si Pastor Charles Spurgeon, kapag dinagdagan ng atom o isang pinakamaliit na bagay ang ginawa ni Jesus, ito ay ibang ebanghelyo. Gaano kaliit ang atom? Ibig sabihin, makakapasok tayo sa langit sa pamagitan ng 100% na pagtitiwala sa katwiran ni Jesus. At hindi dapat natin ito dagdagan ng kahit na anumang bagay. Kaya patuloy na binibigyan diin ng Biblia sa Galatia chapter 1 verse 9. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. Ang 2 taong ito na nasa harapan ng paraon ay nagpapakita ng kalagayan ng lahat ng makasalanan sa harapan ng Diyos at mayroon lamang isang paraan upang makalapit sa Kanya. Kailangan nating magtiwala lamang ng lubos sa perpektong ginawa ng Panginoon. Sinasabi doon sa Judas chapter 1 verse 1, kabag-abag sila sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain.
Nagdala si Abel ng panganay na kanyang kawan ng taba. Ngunit si Cain, nagdala siya ng bunga ng lupa. Sinubukan ni Cain na lumapit sa Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling pagod, pawis, pagsisikap. Kung gayon, ang umasa sa katwiran ng tao at nagdaragdag ng ibang bagay sa ganap na ginawa ni Jesus ay tinuturing ng ibang ebanghelyo. Nakasulat ito sa Galatia chapter 1. Tingnan natin, Galatia chapter 1, verse 6. Verse 6 hanggang 8. Ako'y namangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi na may ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na nanggugulo sa inyo na nagnanais baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Sinasabi ng Biblia ay namangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Bumaling sa ibang ebanghelyo, hindi na mayroong ibang ebanghelyo. Kung may mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, nahihiyaan siyang sumpain. Katulad nito, sinabi din sa Deuteronomy chapter 22 verse 11, huwag kang magsuot ng magkahalong tela ng lino at lana na magkasama. Ang telang lana ay sumisimbolo sa katwiran ni Jesus, ang kordero ng Diyos, habang yung telang lino ay sumisimbolo sa katwiran ng tao. Kaya nga dapat tayong magbihis ng ating mga sarili at magpatuloy sa paglakad na nagtitiwala lamang sa katwiran ni Jesus. Kung magdaragdag tayo ng anumang sa kanyang katwiran o ihahalo ang katwiran ng tao, ito'y magiging ibang ebanghelyo. Ngayon, tingnan natin doon sa Genesis chapter 42. Verse 25. Dito sa Genesis, na naglalakbay ng pabalik-balik ang 10 kapatid na lalaki ni Jose sa lupain ng Kanaan. Sinasabi na nakatanggap sila ng mababaon para sa kanilang paglalakbay. Tingnan nga natin sa Genesis 42, verse 25. Sabi nito, ipinag-utos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sisidlan at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kanya-kanyang sako at sila'y bigyan ng mababaon sa daan. At ito ay ginawa para sa kanila. Dito, mababaon sa daan. Ipinapakita ito sa unang pagkakataon. Kasunod, tingnan naman natin dun sa Genesis 45. Verse 21, sinasabi, Genesis 45 verse 21. Verse 21. Sabi, ganun nga ang ginawa ng mga anak ni Israel at ayon sa sinabi ng Paraon ay binigyan sila ni Jose ng mga karwahe at ng mababaon sa daan. Sa talata ding ito, nag-utos din ang Haring Paraon na bigyan ng mababaon sa daan ang mga kapatid ni Jose. Kinakailangan ito upang meron silang makain habang naglalakbay mula sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan. Kailangan natin ang pagkain habang naglalakbay upang makalakad tayo ng may lakas. Sinasabi na binigyan niya sila ng mababaon sa daan. Itinuturo sa atin ito ng mabuting aral. Parehas na nag-utos si Jose at ang haring si Paraon na magbigay ng mababaon para sa paglalakbay. Tulad dito ni Jose na anino ni Jesus at ang haring Paraon na anino naman ng Diyos Ama. Mula dito ay may mabuting aral. Habang lumalakad tayo sa buhay na ito hanggang sa muling pag-arap natin sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng higit na mabubuting bagay para sa ating paglalakbay. Kailangan natin ng panustos hanggang sa araw na humarap tayo sa Kanya. Kaya kung paano ang Haring Paraon at si Jose ay nagbigay sa kanyang mga kapatid ng mababaon para sa paglalakbay, ang Panginoon din naman ay tiyak na magbibigay ng sapat na panustos para sa ating paglalakbay sa buhay na ito hanggang makapasok tayo sa langit. Ano ba ang ibinigay ng Diyos sa mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto hanggang sa makapasok sila sa lupain ng Kanaan? Hindi ba nagpaulan siya ng mana mula sa langit? Nagbigay ng tubig mula sa bato
At binigyan sila ng sapat ng panustos na kinakailangan nila upang makapaglakbay sa ilang. Katulad din ito sa panahon ng Bagong Tipan. Magkatulad po sa kung ano ang nangyari sa panahon ng Bagong Tipan. Kung titingnan natin doon sa mga awit, number 78 sa Biblia, babasahin natin mula doon sa verse 23 hanggang sa 25. Awit 78, verse 23 hanggang 25. Verse 23 hanggang 25, gayumay ang langit sa itaas ay kanyang inutusan at ang mga pintuan ng langit ay kanyang binuksan at kanyang pinaulanan sila ng mana na makakain at binigyan sila ng butil ng langit, kumain ng tao ng tinapay ng mga anghel, kanyang pinadalhan sila ng saganang pagkain. Mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto hanggang sa makapasok sa lupain ng Kanaan, inutusan ng Diyos ang mga ulap. Ang mga pintuan ng langit ay binuksan at nagpaulan ng mana sa bawat araw upang makain nila. Ang mga Israelita ay lumabas ng Ehipto ay kumain ng tinapay na mula sa langit. Katulad ng mga kapatid ni Jose na kumain ng baong pagkain na ibinigay ng Paraon at ni Jose, ang mga Israelita na lumabas sa Ehipto ay kumain ng tinapay mula sa langit na pinaulan ng Diyos matapos niyang buksan ang mga pintuan ng langit. At ganoon karami ang kanyang binigay, kanyang pinadalan sila ng saganang pagkain. Napakarami nito na makakain nila ng sapat at magkakaroon ng lakas upang makatawid sa ilang. Araw-araw na umuulan mula sa langit ng mana. Inilarawan nito sa Exodus 16 bilang maliliit na bilog at sa bilang 11, ang mana ay gaya ng butil ng kulantro at ang kulay niyon ay gaya ng kulay ng bidilyo. Nakahawig ng mga perlas. Ang perlas, kung tutusin, ay nabubuo sa pamagitan ng pagdurusa. Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang maging tinapay ng buhay para sa atin. Kaya naman, ang pundasyon ng bawat biyayang natanggap natin ay ganap na nakasalig sa mga ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Dahil ito ay maliit at bilog, maaari itong makain ng sinuman at ng lahat. Araw-araw itong umuulan mula sa langit. At gaano naman kasarap ang lasa nito? Ang lasa daw nito ay tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Napakatamis at napakasarap. Gayunman, dahil ang mana lamang ang kanilang kinakain ng mahabang panahon, nagsawa ang mga Israelita. Nagsimula silang magreklamo at nagsabing, wala itong lasa kahit masarap naman ito. Inangkin nilang hindi. Marahil ang nakakasawa rin ang kumain ng isang pagkain araw-araw, lalo na't 40 years nila itong kinain. Kaya kung titingnan natin sa Exodus 16 at 17, ano ang nangyari matapos paulanin ng Diyos ng mana mula sa langit at kanilang kainin ito? Pinaharap niya sila at pinaglaban sa hukbo ng Amalek. Pinakain muna sila tapos pinalaban. Araw-araw binibigyan sila ng pagkain. Araw-araw kung paano binigyan sila ng baon para sa paglalakbay at kung paano pinagkalooban ng Diyos nang ikabubuhay ang mga Israelitang lumabas sa Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan. Gayon din naman patuloy na ibinibigay ng Panginoon ang espiritual na pagkain kailangan natin sa ating paglalakbay at pananampalataya. Iyan yung panustos na kinakailangan natin na ipinagkakaloob sa atin bawat araw. Buksan natin sa awit 23, basahin natin yung mula sa verse 1 hanggang 3. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kung ang Panginoon ang pastol ng isang tao, hindi siya magkukulang. Doon sa verse 3, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran. Habang tayo naglalakbay sa ating buhay, kailangan natin ng sustansya. Gayun din, upang makalakad ang mga tupa sa landas ng nais ng pastol, kailangan niyang magkaroon ng lakas at kailangan nila ng pagkain. Kaya sinasabi,
Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Hinahayaan ng pastol na kumain ng sagana ng damo ang mga tupa sa luntiang pastulan at inaakay rin ng pastol ang mga tupa sa tabi ng payapang tubig. Pagkatapos nilang manginain sa pastulan, uminom ng tubig, iyan ang pagkain at inuming kailangan nila sa kanilang paglalakbay. Dahil dito, sinasabi pinanumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Yung tumanggap ng buhay ay nangangailangan ng panustos para sa kanilang paglalakbay habang sila ay lumalapit at nagpapatuloy sa harapan ng Panginoon. Ngayon naman, buksan natin sa Ebanghelyo ni Juan. Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 10. Chapter 10, basahin natin yung verse 9 at 10. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at magkakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, mapumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Si Jesus yung tunay na pastol. Kaya nga, di ba, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon sila ng may kasaganahan. Paano natin natanggap yung masaganang buhay na ito? Doon sa verse 9, ako ang pintuan at ang sino mang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kapag tayo pumasok sa pamagitan ni Jesus na siyang pintuan, ang ating mga kaluluwa ay naliligtas. Ngunit paano naman tayo magkakaroon ng masaganang pastulan? Sinasabi nito, papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Nung una kong mabasa ito, iniisip ko, ano kayang kahulugan ng papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan? Sa kalaunan, naunawaan ko na rin ito. Ang salitang papasok at lalabas ay nangangahulugang patuloy na pagpasok at paglabas. Hindi ito tumutukoy na minsanang pagpasok at minsanang ding paglabas lamang. Ito ay isang tuloy-tuloy na pagkilos dahil si Jesus ang pintuan ng mga tupa, dapat tayo manatiling malapit sa Kanya. Sa lahat ng panahon, hindi ito nangangahulugan na minsan lamang tayo papasok at pagkatapos ay aalis na. Ang ibig sabihin nito ay patuloy tayong lumalapit at nananatili sa Kanya. Ngayon, sino ang tatanggap ng saganang espiritual ng pagkain? Ang taong patuloy na pumapasok at lumalabas sa Panginoon ang siyang makakasumpong ng masaganang pastulan. Sa madaling salita, ang taong madalas magkaroon ng pakikisama kay Jesus, ang taong patuloy na lumalapit sa salita ng Diyos at nagsasaliksik ng kasulatan, ang siyang tumatanggap ng masaganang espiritual na pagkain. Kung gayon, paano naman ang taong hindi nananatiling malapit sa Panginoon at paminsan-minsan lumalapit sa Kanya? Paano naman yung taong minsan lamang sa isang linggo nagbubukas ng kasulatan? Ang taong tuwing linggo lamang nagpapakita at pagkatapos ay agad namang nagpapatuloy sa ibang bagay, ang ganitong tao ay hindi nakatatanggap ng maraming pastulan. Kaunti lamang ang kanyang espiritual na kalakasan. Sino naman ang magkakaroon ng lakas? Ang taong pumapasok at lumalabas, ang taong patuloy na lumalapit at nananatili sa Panginoon. Ang taong iyon ay nagiging malakas. Isipin ninyo ito, anong nangyari? Ang taong palaging pumapasok at lumalabas sa lugar ng inuman, unti-unti nagiging siyang alipin ng alak. Gayun din paraan. Habang mas madalas tayong lumalapit sa isang tao sa kasulatan, kapag may pagkakataon siya, ay masigasig na hinahanap ang pakikisama ng mga mananampalataya. Lalo naman siyang napupuspos. Kung nais nating magpatuloy sa buhay pananampalataya hanggang sa tayo humarap sa Panginoon, kailangan muna nating magkaroon ng lakas. Kailangan natin ng espiritual na pagkain. Kung ang mga manggagawa ay nagnanais na magampanan ng mabuti ang kanilang gawain, kailangan muna nilang kumain ng mabuti. Saka lamang sila magkakaroon ng lakas upang magtrabaho ng maayos. Gayon din tayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Kailangan nating mapuspos ng pagkain kagandahan nito. Hindi lamang ang pangangailangan ng ating kaluluwa ang ibinibigay ng Diyos, kundi pinagkakalooban niya rin tayo ng mga bagay na kailangan ng ating katawan.
Hindi kailanman pababayaan ng Panginoon ng taong naligtas na. Kung ibinigay niya yung lahat ng kailangan ng ating kaluluwa, hindi ba niya ibibigay ang kailangan ng ating katawan? Iyan mismo yung Mateo 6:33. Kung paanong si Jose ay nagbigay ng pagkain sa kanyang mga kapatid at hindi sila pinaalis na walang dala matapos nilang maglakbay mula sa lupain ng Kanaan, mabuti ang Diyos. Kaya naman, ibinibigay ng Diyos sa atin ang salitang kailangan natin para sa paglalakbay ng buhay at pinagkalooban din niya tayo ng lahat ng kailangan ng ating katawan. Ngayon, tignan pa natin yung isang talata. Buksan natin sa Genesis chapter 45. Ito ang sinabi ng Paraon. Basahin natin sa Genesis chapter 45 mula sa verse 18. Verse 18. Kunin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan at pumarito kayo sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto at iyong tamasahin ang katabaan ng lupa. Ngayon inutusan ka, gawin mo ito, kumuha ka ng mga karwahe sa lupain ng Ehipto para sa iyong mga anak at sa iyong mga asawa. Kunin ninyo ang iyong ama at kayo'y pumarito. Huwag na ninyong alalahanin pa ang inyong pag-aari sapagkat ang pinakamabuti ng buong lupain ng Ehipto ay sa iyo. Ito ay sa iyo. Ito yung sinabi ng Paraon dito sa verse 20, kung makikita natin. Huwag na ninyong alalahanin pa ang inyong pag-aari sapagkat ang pinakamabuti ng buong lupain ng Ehipto ay sa inyo. Inaayahan ng Paraon ang pamilya ni Jacob na nasa Israel na lumipat at pumunta sa Ehipto. Nang anyayahan niya silang maglakbay mula sa lupain ng Kanaan patungo sa Ehipto, sinabi niya, huwag na ninyong alalahanin pa ang inyong pag-aari. Ibig sabihin, huwag na ninyong isipin na napakalaga ng mga bagay na iyon, kaya hindi ninyo maiwan. Iwan na ninyo yung mga yan at pumunta kayo rito. Ang salitang pagmamayari ay tumutukoy sa iba't ibang bagay na ginagamit sa bahay. Maaari pong yung palayok, pinggan at iba pang kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay. Yun yung ginagamit doon sa lupain ng Kanaan. Huwag ninyong isipin na napakahalaga ng mga iyon. Bakit? Sapagkat ang pinakamainam na bagay sa lupain ng Ehipto ay mapapasa kanila. Kung mayroon ng mas mabuting bagay na nakahanda roon, bakit pa nila dadalhin ang lahat ng kanilang kagamitan? Kaya nga sinasabi, huwag na ninyong alalahanin pa yung inyong pag-aari. Huwag ninyong ituring na napakalaga ng mga ito. Huwag na kayong mag-abala pang dalhin ang mga ito. Kahit dalhin pa nila ang mga ito, hindi nila ito gagamitin. Bakit? Dahil mayroon ng mas mabubuting bagay na nakahanda. Kung may dala akong isang bagay mula sa malayo at pagkatapos ay nakita ko na mas maganda pa yung mga kapalit, hindi ko na gagamitin yung luma kong dala. Sa panahong iyon, ang Ehipsyo ang may pinakamaunlad na sibilisasyon. Kaya naman, ang mga bagay na itinuturing nilang mahalaga, mas mabuting bagay na inihanda para sa kanila. Dahil dito, bakit pa nila pahihirapan ang kanilang sarili na dalhin ang lahat ng kanilang kagamitang pambahay. Kaya nga, isipin ninyo, pumunta kayong walang anumang dala. Bakit? Kasi may nakahanda na doon at higit na mas maganda. Bakit yung padadalhin yung mga bagay na iyang kasama ninyo? Ito ay parang tulad ng Diyos na nagsasalita sa atin. Sinasabi ng Diyos, lahat ng bagay ay nasa langit. Ang lahat ng mabubuting bagay ay nasa langit na. Bakit pa ninyo sinusubukan na dalhin ang mga bagay ng sanlibutan kasama nito? Katulad nito. Tingnan natin. Doon sa unang Korinto, chapter 2. Unang Korinto, chapter 2, verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, na hindi narinig ng tenga, at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya.
Merong mga bagay na inihanda ang Diyos para sa kanyang mga minamahal. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Inihanda ng Diyos yung lahat ng mga bagay at hindi natin ito lubos na maisipan. Lahat ng bagay na mayroon sa langit, tama po ba? Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ang sanlibutang ito ay lilipas ayon sa sinabi ni Jesus. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay lilipas at mayroon ang lahat ng bagay sa langit. Kaya huwag na tayo magdala ng anuman mula sa lupa ng Kanaan. Ibig sabihin na iniimbitahan sila ng hari upang pumunta sa Ehipto ng walang dala. Maaring ganito din ang sabihin ng Panginoon sa atin. May babasahin akong kwento. Marahil narinig na ninyo ito. Babasahin ko po ngayon. May isang sincero at mayamang mananampalataya na malapit ng mamatay. Ninais niyang dalhin sa langit ang kayamanang naipon niya sa buong buhay niya. Kaya taimtim niyang siyang nanalangin sa Diyos. Diyos ko, ito ang kayamanang naipon ko habang naglilingkod sa iyo. Paintulutan mo po kung makapagdala ng kahit isang bagay lamang mula rito. Dahil nanalangin siya ng taimtim, nagsugo ang Diyos ng anghel upang pahintulutan siyang magdala ng isang bagay lamang. Ang mayamang ito ay nasabik na pinuno ang pinakadalisay na mamahaling ginto ang kanyang lalagyan. At namatay siya pagkatapos nito. Nang tumating siya sa pintuan ng langit, tinawag siya ng anghel at pinatayo siya. At sinabi sa kanya, hindi ka maaaring magdala ng anuman sa loob ng langit. Pakiusap, iwan mo na ang mga gamit upang makapasok ka. Kaya sinabi ng mayamang lalaki na parabang naagrabyado siya, hindi pinahintulutan ako ng Diyos na magdala. Kahit itanong mo pa. Nang tanungin siya iyon ng anghel, totoo na pinahintulutan siya na dalhin. Nagtaka yung anghel, kaya tinanong niya sa mayamang lalaki, bakit buksan mo nga kung ano yung nilalaman yan at pinakita yung kumikinang na Diyos, na ginto. Kumikinang na ginto. Pagkatapos, ang anghel ay nakatindig lamang sa tambak ng ginto at nagsalita ng labis na pagkalito. Bakit ba naghihirap ka pang magdala ng mga materyales sa panggawa ng daan dito sa langit? Nang dinala niya iyon, tinanong siya ng anghel, bakit ka pa nagdala ng mga yan? Panggawa lang yan ng kalsada rito. Parang ganito. O wag mo nang balikan. Dalhin pa yung mga bagay na yan galing sa sanlibutan. Mabubuhay ka na parang dayuhan. Mabuhay ka ng gaya ng manlalakbay. At saan dapat tayo mag-imbak ng ating mga kayamanan? Dapat nating imbak sa langit. Huwag tayong masyadong mahumaling sa mga bagay dito sa sanlibutan. Ang sanlibutan at pagnanasa nito ay lumilipas. Lahat ng bagay ay lilipas, kaya dapat nating iimbak ang lahat ng ating kayamanan sa langit. Sa Mateo chapter 6 verse 19, tingnan natin. Mateo chapter 6 verse 19. Verse 19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito naninira ang bukbok at mga kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnakaw, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan na sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Yung mga bagay ng sanlibutan ay mga bagay na magagamit natin ng panandalian. Yan yung sinabi ng hari. Huwag na ninyong isipin pang dalhin sa Ehipto ang inyong pag-aari. Gaano nga ba iyan kahirap dalhin? Doon sa Genesis 45 verse 18, sabi dito, kunin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan at pumarito kayo sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto at inyong tamasahin ang katabaan ng lupa. Tama. Muli natin basahin Genesis chapter 45 verse 18.
Kunin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan at pumarito kayo sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto at inyong tamasahin ang katabaan ng lupain. Sabi dito, kunin ninyo ang inyong ama at ang inyong sambahayan at pumarito kayo sa akin. Huwag mong isipin na ikaw lamang ang pupunta. Dalhin mo ang lahat ng iyong sambahayan. Itong imbitasyon ng hari. Gaya nito, ang Panginoon ay iniimbitahan ng lahat ng tao. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tayo ay papuntang langit. Dapat tayong pumunta doon kasama ang ibang hanggat maaari. At kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Tama lang na dalhin natin ang ating pamilya. At isang bagay pa, kayang gawin ng paraon ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Jose. Kaya tingnan natin muli doon sa Genesis chapter 41. Doon sa Genesis chapter 41 verse 40. Verse 40. Genesis chapter 41 sa verse 40 hanggang 41. Sinabi rito, ikaw ang magiging pinuno. Sabi dito, verse 40 hanggang 41. Ikaw ay magiging pinuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. Sinabi ng paraon kay Jose, ikaw ay inaatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Dito binigyan ng paraon ng otoridad sa lahat ng bagay si Jose at siya ay namahala sa buong lupain ng Ehipto. Kaya gaya ni Jose na naging punong tagapamahala sa Ehipto ay sumisimbolo sa sanlibutan, si Jesus ay namatay at muling nabuhay at tumanggap ng lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Gayon nga po, kung paanong si Jose ay nawalan ng namahala siya sa buong Ehipto, si Jesus naman ay namatay at muling nabuhay at tumanggap ng lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ngayon. Kaya si Jose ay may otoridad sa buhay at kamatayan. Merong susi si Jose ng kamalig. Kung bubuksan niya yung pintuan nito, ang tao ay mabubuhay. Ngunit kung isasara niya ito, ang lahat ng tao ay mamamatay. Meron siyang otoridad sa buhay at kamatayan. Genesis chapter 41 verse 56. Verse 56. Verse 56, yamang ang tagutom ay lumalaganap sa buong lupain. Binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at ipinagbili sa mga Ehipsyo sapagkat matindi ang tagutom sa lupain ng Ehipto. Nang 7 taong tagutom ay dumating sa Ehipto, binuksan ng bayan ang pintuan ng kanilang kamalig. Ngunit wala itong laman, kaya pumunta sila kay Jose upang bumili ng pagkain mula sa kanya. Kung paano may otoridad si Jose na mamahala sa buong Ehipto at otoridad sa buhay at kamatayan, si Jesus din naman ay may otoridad din na sa sansinukob, sa sanlibutan at sa buhay at kamatayan ng tao. Na kay Jesus yung susi. Tingnan natin, Apocalypse chapter 1. Makikita natin sa Apocalypse chapter 1, verse 18. Verse 18. Apocalypse chapter 1, verse 18. At ang nabubuhay, ako'y namatay. At tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Sa Mateo 16, sinabi ni Jesus, at sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Yung salitang pintuan ng Hades, dito ay tinatawag na Giele, sa wikang Griego na ang kahulugan ay pintuan o tarangkahan.
Yung pintuan ng Hades ay hindi magawagi laban sa iglesia. Ngayon, kung mayroong pintuan, dapat may susi. Hawak ni Jesus ang susi sa Hades at kamatayan. Kapag ang isang tao ay namatay, sila ay daraan sa Hades. Dahil taglay ni Jesus ang susi ng kamatayan at ng Hades, siya lamang ang may otoridad sa mga ito. Silang pilit na tumatanggi kay Kristo hanggang sa huli ay mahatulan sa pamagitan niya. At kapag binuksan muli ng Panginoon yung susi, ang taong yun ay makakapasok sa langit. Tingnan nga natin, Apokalipsis chapter 3. Apokalipsis chapter 3 verse 7. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay nito na sinasabi ng banal ng totoo na may susi ni David na nagbubukas at hindi maisara ng sinuman na nagsasara at walang makapagbubukas. Ang katunayang hawak nito ang susi ni David ay ayon sa tapat na kabagang ipinakita kay David. Ito yung nagsasalita sa biyaya ng kaligtasan. Kaya nga si Lydia, na isang mangangalakal ng telang kulay ube sa Tiatira, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinabi ni Pablo. Ipinaunawa sa kanya iyon ng Panginoon. Dahil lubos niyang binuksan ang puso ni Lydia, dumating siya sa pagkaunawa ng Ebanghelyo, gaya na nakasaad doon sa aklat ng mga gawa. Hawak ng Panginoon ang susi na iyon. Si Jesus ang may hawak ng susi ni David. Siya ang nagbubukas ng pinto ng kaligtasan at nagnanais ng katotohanan. Kung bubuksan ng Panginoon ang pintuang ito, maliligtas ang tao. Tayo nagdadaos ng summer retreat. May mga taong tunay na uhaw sa katotohanan. Yun yung binubuksan ng Panginoon. Kung gayon, ang Ebanghelyo ay magiging malinaw sa Kanya, ang kanilang kasalanan ay mapapatawad at matatanggap nila ang kaligtasan. Si Martin Luther ay tunay na masidhing nagnanais na maligtas. Siya ay nagtiis ang matinding katuruan ng Agustin Monastery. Nagsikap siyang maunawaan ang Ebanghelyo, subalit ito'y nanatiling lihim sa kanya. Subalit nang sa wakas ay binuksan ng Panginoon ang pintuan, ang katotohanan ay naging malinaw sa kanya. Si John Wesley Man ang naglakbay sa Amerika bilang misyonaryo. Subalit nabigo ang kanyang misyon. Kalaunan habang siya ay tahimik na nakaupo sa likod ng isang pagpupulong sa Aldersgate Street, binuksan ng Panginoon ang pintuan para sa kanya at naranasan niya ang kaligtasan. Kaya nga, ang Panginoon ang may hawak ng susi. Si Jose ay naging tagapamahala ng lahat ng mga kamalig sa Ehipto. Kung bubuksan ni Jose ang kamalig, ang mga ito'y mabubuhay. Subalit, kung nakasarado lamang ito, sila'y mamamatay. Kung paanong hawak ni Jose ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa panahon ng tagutom, gayon din si Jesucristo na may hawak ng buong pamamahala sa lupa at kamatayan ng sangkatauhan. Binuksan ni Jose ang kanyang kamalig at binigyan ng trigo ang mga pumaroon sa kanya. Subalit paano kung may nagsabing hindi ako pupunta kay Jose, siya'y talagang mamamatay sa gutom. Gayon din naman patuloy na tumatanggi kay Kristo at sumasalungat hanggang sa huli sa harap ng kahatulan. Kaya nga, si Jose ay may susi, subalit hindi lamang dapat si Jose ang nagbabahagi, kundi yamang tayo'y tumanggap kay Jesus at gumaganap ng tungkulin bilang nagbabahagi. Kaya, kagaya ng mga may-ari ng maliliit na kamalig, tayo'y kabilang sa mga tumatanggap mula sa Panginoon at nagbabahagi. Hindi po ba? Kaya nga sinabi doon sa Lucas chapter 12, bigkasan ninyo ang inyong mga bewang at paliwanagin ninyo ang inyong ilawan. Habang ginagawa natin ito, ano yung dapat gawin ng tapat at matalinong katiwala? Sila ay nagbubukas ng pintuan at sinabi ng Panginoon upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon. Anyway, tingnan po natin sa Lucas chapter 12, verse 42. Lucas chapter 12 verse 42, at sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang aliping iyon na maratnan ng kanyang Panginoon na gayon ang ginagawa.
Kung paano binuksan ni Jose ang mga kamalig at nagbigay ng mga pagkain, tayo rin ay makakatanggap ng pagkain sa Panginoon at ibabahagi ito. Kung ito'y tatanggapin ng sinuman at kainin, ang taong iyon ay maliligtas. Sa kabilang banda, si Paraon sa panahon ni Moises ay larawan naman ni Satanas. Kagaya ni Paraon na hindi ng Ehipto, nahari ng Ehipto, na nagtaglay ng lubos na pamamahala sa Ehipto, gayon din si Satanas na nagtaglay ng kapangyarihan sa kasalukuyang mundo. Si Paraon ay naglagay ng mabibigat na pasanin sa mga Israelita at binigyan sila ng pagdurusa upang pigilin silang umalis ng Ehipto. Gayon din naman ay hindi sila ligtas, ay nabubuhay sa ilalim ng otoridad ni Satanas. Nabibigatan sa pasanin ng kasalanan at nabubuhay sa espiritual na pagkalipin. Nang si Moises sa kapangyarihan ng Diyos ay nagdala ng 10 salot sa Ehipto, kahit ang katigasan ng Paraon ay napinitan upang hayaang umalis ang mga Israelita. Kahit na paulit-ulit niyang pakikipagsundo at pakikipagkompromiso dahil laging tumatanggi na pakawalan sila ng lubos. Nang patuloy na pagsisikap, huwag pakawalan ng mga Israelita, malinaw na ipinapakita sa atin ang tunay na likas ng dyablo. Tingnan natin doon sa Exodo chapter 8 verse 25. Babasahin ko po yung verse 25. Verse 25. Pagkatapos, ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Humayo kayo, maghandog kayo ng inyong Diyos sa loob ng lupain." Dahil ang mga Israelita nagpupumilit na umalis at naranasan nila yung salot, yung hari ng Paraon ay gumawa ng kasunduan, "Huwag kayong umalis sa Ehipto, manatili lang kayo sa Ehipto. Humayo kayo, maghandog kayo sa inyong Diyos sa loob ng lupain." Hindi namin ito pwedeng gawin dahil siya'y nagpumilit, gumawa naman siya ng ibang kasunduan. Payagan ko kayong umalis, kayo'y makakapaghandog sa Diyos, sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lang kayo masyadong lalayo. Idalangin ninyo ako. Huwag masyadong lumayo. Yan yung sinabi. Parang sinasabi rin ng Diablo. Ayaw ng Diablo na mangyari ang Exodo. Maghandog kayo sa loob ng lupain. Bakit ba kayo nagpupumilit na lumayo pa? Sige, pumunta na kayo sa ilang, subalit huwag kayong lalayo. Ito yung sinasabi ng Diablo. Ngunit doon sa verse 10, kanyang sinabi sa kanila, Exodo chapter 10, verse 10 hanggang 11. Kanyang sinabi sa kanila, "Sumainyo nawa ang Panginoon kung kayo'y aking papayagan at ang inyong maliliit na umalis, tingnan ninyo, meron kayong masamang balak, hindi kailanman. Maaring umalis ang inyong mga kalalakihan at sumamba sa Panginoon, sapagkat iyan ang inyong hiningi at sila'y pinatnubayan mula sa harap ng Paraon." Sinabi niya, kung aalis kayo, yung mga kalalakihan lamang yung aalis. Sabi pa niya, huwag ninyong isama yung mga bata. Hindi, ang mga kalalakihan lamang ang aalis. Subalit dahil nagpumilit silang umalis, sila'y gumawa ng ibang kasunduan. Doon sa verse 24. Chapter 10, verse 24. Gumawa ulit sila ng kasunduan. Lahat kayo ay pumunta, subalit huwag ninyong dalhin ang mga kawan at ang mga baka. Iwan ninyo sila. Hanggang sa puntong iyon, ang Diablo ay patuloy na nakikipagkompromiso. Kaya ang haring Paraon ay anino ng Diablo at parehas lang sa ngayon. Subalit ano ang ginawa ni Moises? Nagawa ni Moises na ilabas silang lahat. Doon sa verse 24, makikita natin na ipinatawag ng Paraon si Moises. "Humayo kayo at maglingkod kayo sa Panginoon. Iwan lamang ninyo ang inyong kawan at ang inyong mga baka. Isama rin ninyo ang inyong mga anak. Ngunit sinabi ni Moises, dapat ding magbigay ka
Magbigay ka sa aming kamay ng mga alay at mga handog na sinusunog upang aming maihandog sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop ay isasama rin namin. Wala kahit isang paa na may iwan sapagkat kailangan pumili kami ng ilan sa mga iyon para sa pagsamba sa Panginoon naming Diyos. Hindi namin nalalaman kung ano ang aming gagamitin sa pagsamba sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Ano yung sinabi ni Moises? Wala kahit isang paa na maiwan. Ibig sabihin, wala kahit hayop. Hindi kami mag-iiwan ng kahit isang paa doon, kahit hayop. Si Moises ay determinadong ilabas ang lahat ng pag-aari ng Diyos. Isinakatuparan niya ang buong Eksodo. Si Moises ay tumindig sa panig ng Diyos at tinanggihan niya ang pakikipagkompromiso at inilabas ang buong bahay ng Israel at ang kanilang mga ari-arian. Gayon din, ito ang anino ni Jesus na lubos na nagpalaya sa atin na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Meron tayong dapat matutunan dito. Dapat tayong matuto sa katangian ni Moises dahil si Moises ay hindi nakipagkompromiso sa hari ng Paraon. Sinabi niya na kayo'y magundog sa loob ng lupain. Sa loob ng lupain. Maghandog kayo. Subalit wag lang kayong lalayo. Yung mga kalalakihan lamang ang alis. Pagkatapos, dalhin ninyo ang inyong mga anak, subalit iwan ninyo ang kawan at ang mga baka. Subalit, ganap silang inilabas lahat ni Moises. Tayo ay napakadaling madaya ni Satanas. Bakit? Dahil si Satanas ay Panginoon ng paggawa ng mga kasunduan, pakikipagkompromiso. Sinabi ni Satanas sa mga hindi ligtas, nabautismohan ka na, sapat na yun, nabautismohan ka na at dumalo ka na ng church. Masipag ka rin namang nagbibigay ng ikapo. Sapat na ang mga iyan. Kailangan mo pa bang maipanganak na muli? Talaga bang kailangan mo pang maipanganak na muli? Huwag mo nang alalahanin yan. Ano naman yan sinasabi niya sa taong naipanganak na muli? Naipanganak ka ng muli. Sapat na yan. Manatili ka na lang sa church na yan. Kailangan mo ba dapat lumipat ng church? Ligtas ka naman na. Hindi naman nawawala yung kaligtasan kahit saang church ka na lamang kabilang. Pwede ka namang maglingkod sa kahit anong church. Kailangan mo ba talagang magpasama sa grupo ng mga taong naipanganak na muli? Ganito tayo dinadaya ng dyablo. Sinasabi pa ng dyablo sa mga naipanganak na muli, uy, ligtas ka naman na. Kaya pwede mo nang ipamuhay yung iyong Christian life ng mag-isa. Kung makikisama ka sa grupo ng mga taong ligtas, magkakagulo lang. Kung kasama ka ng mga ligtas, kailangan mong maglaan ng iyong oras at lahat ng uri ng mahirap na problema ay darating. Kaya huwag ka nang makibahagi dahil sakit lamang ito sa ulo. Namuhay ka lang ng maayos sa sarili mong Christian life. Kailangan mo ba talagang maging konektado sa amin? Ganito tayo dinadaya ng dyablo. Sinasabi niya sa taong ligtas, uy, sapat na naligtas ka na mag-isa, kailangan mo pa bang sumampalataya riyan na maging miyembro ng church na yan? Bakit mo isinasama pa yung pamilya mo dyan? Hindi dapat na mangaral sa loob ng bansa, kailangan pa ba talagang mangaral din sa ibang bansa? Bakit kailangan pang gawin iyon? Hindi ba sapat na umupa na lamang tayo ng lugar at mangaral sa church building? Kailangan pa ba talaga tayo magpatayo ng church building? At kailangan pa ba talagang makapagligtas ng mas marami pang kaluluwa? Ganyan din lang ang dyablo. Hindi ba dapat na naligtas ka na sa pamagitan ng biyaya? Kailangan pa ba talagang magdusan at mag-alay ng sarili? Ganyan manghimok si dyablo. Hindi ba sapat na naligtas ka? Kailangan pa ba talaga na tumanggap ng gantimpala? Nililin lang tayo ng dyablo, hindi po ba? Hindi pa ba sapat na naligtas ka na? Hindi pa ba sapat na naipanganak ka muli? Kailangan pa ba talagang gawin mo at magdusa? Gawin tong mga ito? Ganyan tayo hinihimok ng dyablo. Hindi pa ba sapat na ligtas ka na lang? Tama, nililin lang tayo. Hindi pa ba sapat na naipanganak ka ng muli? Kailangan pa ba talagang lumago ng ganyan ang pananampalataya? May pangangailangan pa ba talagang umabot ang paglago at maging mature na sa pananampalataya? Bakit sinasabi na lang kailangan mo mapuspos ng banal na espiritu? At tignan mo ang iyong local na church. Meron ng mga pagtitipon, pagpupulong ng distrito at pagpupulong ng church, hindi ba?
Hindi pa ba sapat na dumalo ka na lamang? Kailangan pa ba talagang pumunta hanggang Gwangju at buong magpasya magdala ng napakaraming tao upang maipangaral ang ebanghelyo? Ganyan yung sinasabi ng dyablo. Kaya naman, kailangan ng tunay na maipanganak na muli na isang tao upang makapasok sa langit ay na maligtas. Tinanggap natin yung utos na magmahalan kayo sa isa't isa at tinanggap din natin mula sa Panginoon yung utos na ipangaral ang ebanghelyo. Sinasabi rin na yung tumanggap ng banal na espiritu ay dapat magpasakop sa kanyang pagpapaatnubay. Matindi ang paninindigan ni Moises. Kahit isang hayop hindi maaring maiwan. Ano naman sinabi ni Elias? Na paglaban siya kay propeta ni Baal at ang propeta ni Asherah, hindi po ba? Hinanap niya yung 450 na propeta ni Baal at nagpababa ng apoy mula sa langit. At alam ninyo kung ano yung sinabi niya, hindi ba? Huliin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag kayang tumakas ang sino man sa kanila. Kahit isa ay hindi pinalampas, pinatay ang lahat ng mga propeta ni Baal. May nabasa akong isang kwento na katulad nito, isang batang Kristiyano ang nagtrabaho ng isang organisasyon o institusyon at nag-resign na siya. Nang tanungin siya, bakit ka nag-resign? Sumagot siya, wala namang ibang dahilan. Umalis ako dahil nag-aalala ako. Kung mananatili pa ako rito, sa ngayon ay parang dumi na lamang ang dumidikit sa aking balat. Ngunit kung patuloy akong magtatrabaho rito, tiyak na aabot ang dumi hanggang sa aking mga buto. Kaya maaga pa lamang ay umalis na ako. Iyon yung kanyang sinabi. Dahil iyon ay isang lugar na maaring magbunsod sa malaking kasalanan. Kahit na kumikita pa roon ng malaki, maging ang kanyang mga buto ay maaaring madungisan, kaya habang ang aking balat pa lamang ang nadudungisan, agad na akong umalis. Agad, tama iyon. Habang nabubuhay tayo, napakahalaga na magkaroon ng matatag na paninindigan. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy tayong inaakay ng dyablo sa pagkakipagkompromiso. Iyan ang pangunahing katangian ng dyablo. Tingnan nga natin sa Biblia, Apocalypse chapter 16, verse 13. Apocalypse chapter 16 verse 13 hanggang 14. Nasahin ko po, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bula ang propeta ang tatlong espiritong karumalduban na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo. Dito, tungkol sa masamang espiritu sa dyablo, sinasabi na espiritong gaya ng palaka. Ang espiritu ng mga demonyo ay tinatawag ng espiritong gaya ng palaka. Bakit po? Maging sa Levitico chapter 11, kabilang sa maruruming ibon, sinasabing marubi ang paniki. Ang paniki ay may tuturing na hayop sa isang pananaw at ibon naman po sa ibang pananaw. Ito ay tila nasa pagitan. Gayon din ang palaka ay isang amphibian. Palagi itong nasa dalawang panig. Una sa lahat, maingay ang mga palaka at ang isa ay ganap silang namumuhay na nakikibah sa magkabilang panig. Minsan nasa tubig, minsan nasa lupa. Ano ba ang palaging katangian ng dyablo? Ang pangunahing katangian ng dyablo ay patuloy na akayin ng tao sa pakikipagkompromiso. Kaya naman, sa halip na panatilihang malinaw ang mga hangganan, ang pangunahing katangian ng dyablo ay ang palabuin ng malinaw na pagkakaiba. Kaya nga, kaunti lamang. Ayos lang yan, kaunti lamang, patuloy na nakikipagkompromiso. Ang Panginoon naman ay sa kabilang banda ay malinaw na nagtatakda ng hangganan. Ang iyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Ano mang higit pa rito ay buhat sa masama. Kung paanong inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman, ang paghiwalay ng mga ito ay katangian ng Panginoon at gayon din ang katangian ng kanyang salita. Ngunit si Satanas ay ginagawang malabo ang mga bagay at patuloy na lumilikha ng mga malabong bagay at sinisikap na paghalu-haluin ang lahat. Iyan ang isa sa mga katangian ni Satanas. Gaya ng sinasabi dito. Alam niyo po, ito yung sinabi ni San Agustin. May isang taong nagsabing si Satanas ang tiyak na lumikha ng mga langaw. Tapos naman, kung ang langaw
alam niyo, yung mga langaw doon sa bahay, o yan, hindi ang Diyos ang lumikha sa kanila, si Satanas ang gumawa. Sumagot naman yung isa, talaga, kung si Satanas ang lumikha ng langaw, kung gayon, sa madaling sabi, maaaring si Satanas rin yung lumikha ng mga insekto. Naniwala. Tapos, dahil si Satanas ang gumawa ng insekto, maaaring siya rin yung lumikha ng mga tao. Kaya, ano na yung naging konklusyon? Ang naging konklusyon ay si Satanas ang lumikha ng sangkatauhan. Kita ninyo, kapag tinanggap mo kahit isang maling kaisipan lamang, maaari itong unti-unting humantong sa kung ano-anong kakaibang konklusyon. Isang maliit na pagkakamali lamang. May isa pa akong kwentong babasahin sa inyo. Mayroong isang bahay na nakatayo mismo sa hangganan ng estado ng Tennessee at ng Commonwealth ng Virginia. At hangganan ng dalawang estado ay dumaan mismo doon sa gitna ng tulugan ng may-ari. Ang bahay ay literal na itinayo sa hangganan. Tuwing dumarating yung maniningil ng buwis mula sa Tennessee, itinutulok ng may-ari ang kanyang kama patungo sa panig ng Virginia at sinasabi niya, siya ay residente ng Virginia. Kaya hindi siya dapat magbayad ng buwis sa Tennessee. Pagkatapos naman, kapag dumating naman yung maniningil ng buwis mula sa Virginia, ibabalik niya naman yung kanyang kama doon sa panig ng Tennessee at sinasabing siya ay residente ng Tennessee. Sa ganitong paraan ay palipat-lipat na iwasan niyang magbayad ng buwis ng sa dalawang estado, sa alinmang estado. Nakatayo siya sa magkaibang panig ng sabay. Kita ninyo, sa buong Biblia, ito ay palaging problema. Ng panahon ng mga hukom, inutos ng Panginoon sa Israel na lubusang lupunin yung kanilang mga kaaway. Ngunit hindi nila ito lubusang nilipol. Iyon ay nagmula ng suliraning na sa hinaharap. Si Solomon din, nagkaroon ng libong asawa at pinayagan ng mga bagay o yung kanyang mga banyagang babae na pumasok sa Israel yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Nagtayo ng dambana para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ating Christian life, pagdating sa mga bagay na malinaw na itinuturo ng Biblia, kailangan din nating magtakda ng malinaw na hangganan. Ngayon, buksan natin sa Exodus chapter 12. Nang lumabas ang Israel mula sa Ehipto, tinawag sila bilang isang hukbo. Doon sa verse 41. Exodus chapter 12, verse 41. Sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Sinabi sa chapter 4 na ang Israel ay aking panganay na anak. Kaya sa isang pananaw, ang Israel ay anak ng Diyos, ngunit sa iba pang pananaw, ang Israel ay kanyang hukbo. Nang pangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto, tinawag sila ng Diyos bilang isang hukbo. Pagkaalis nila sa Ehipto, ang 12 lipi ng Israel ay nagtipon na meron silang mga dalang batawat. Pagkaalis nila dun sa Ehipto, meron silang tigtatatlong grupo. Tingnan natin dun sa Bilang chapter 1 verse 52. Verse 52. Bilang chapter 1 verse 52, ang ibang mga Israelita ay nagtayo ng kanilang mga tolda ayon sa kanilang pangkat. Ang 12 lipi ay nagkampo ng tigtatatlo sa ilalim ng kanilang mga watawat. Ayon sa tradisyon ng Hudyo, sa silangang bahagi, namuno ang lipi ni Juda. Dala nito ang watawat ng leon. Sa timog namang bahagi ay sa ilalim ng lipan ni Ruben, dala naman niya yung watawat ng isang tao. Sa kanlurang bahagi ay sa ilalim ng lipi ni Ephraim, dala naman yung watawat ng isang baka. Sa hilagang bahagi, sa ilalim ng lipi ni Dan, dala nilang watawat ay ang agila. Hindi ba't eksaktong tumutugma ito sa 4 na ebanghelyo? Ang mga watawat na iyon ay kumakatawan sa pakikipaglaban kay Hesukristo, para kay Hesukristo.
Kagaya ng alam natin, ito ay tugma sa katangian ng 4 na aklat ng Ebanghelyo. Ang Mateo, ang Ebanghelyo ng Leon, ang Marcos, ang Ebanghelyo ng Baka, Lucas, ang Ebanghelyo ng Anak ng Tao, at ang Juan ay ang Ebanghelyo ng Agila. Ang Israel ay nagtipon at humanay para sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng Exodus, sila ay nakipagdigma sa mga Amalekita sa loob ng 40 taon sa ilang. At pagkatapos tumawid sa Ilog Jordan, ay nakipagdigma sila laban sa 7 bansa ng Kanaan. Kung paanong sila ay tinawag upang makipagdigma, ay gayon din ang katotohanan sa Bagong Tipan. Dahil si Moises ay anino ni Jesus, nang iniligtas tayo ng Panginoon ay tinawag niya rin tayo upang makidigma sa espiritual na pakikipaglaban. Tingnan natin Isaiah chapter 11, verse 10. Tayo rin dapat na magtipon sa ilalim ng watawat ng Panginoon. Isaiah chapter 11, verse 10. Verse Isaiah 11:10. At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisag ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa at sa kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo. Tumutukoy ito kay Jesus. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay sinakatuparan ni Jesus ang kaligtasan at siya ay hahanapin ng mga bansa. Nagtitipon sila sa palibot ni Jesus at ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. Ang mga tao ay nagtitipon sa ilalim ng watawat ng Panginoon ay magiging maluwalhati. Tayo ay tinawag upang makipaglaban para sa katotohanan. Tayo ay nagkatipon sa ilalim ng watawat ng katotohanan. Ngayon, kung titingnan natin, awit 16, verse 4. Awit 16, verse 4. Naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Ang Diyos ay nagbigay ng watawat sa mga natatakot sa Kanya upang magkatipon sila para sa katotohanan. Tayo ang mga tao na nakikipaglaban para sa katotohanan. Si Jesus ang katotohanan at tayo nakikipagtipon ng magkakasama sa ilalim ng Kanyang watawat. Isang German theologian ang nagngangalang Friedrich Gogarten na nagsabing ang buhay ng tao ay natutukoy ng 4 na pang-ukol. Ang una, tumutukoy ng pagmamayari. Kaya tayo ay naligtas na, tayo ay kay Jesus na. Tayo ay nagkakatipon na sa kanyang watawat. Ang pangalawa naman ay para na nagpapatungkol sa layunin. Bakit tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo para sa kalwalhatian ng Panginoon. At ating layunin ay malinaw. Pangatlo, kasama, na tumutukoy naman sa pakikisama. Sino ang kasama ng ating buhay? Tayo ay nabubuhay kasama ng Panginoon at ng mga brothers and sisters. Nakikibahagi. Panghuli ay sa pamamagitan. Tumutukoy ito sa paraan ng pamumuhay. Tayo nabubuhay sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon, tingnan natin sa awit chapter 6, verse 4. Basahin natin ng sabay-sabay at ng malakas. Awit chapter 6, verse 4. Ikaw ay kasing ganda ng Tirsa, aking mahal. Kahali-halina na gaya ng Jerusalem. Kakilakilabot na gaya ng hukbo ng mga watawat. Awit ng mga awit, chapter 6, verse 4 po yun. Inibig ng Panginoon ang mga naligtas. Ikaw ay kasing ganda ng Tirsa, aking mahal. Ang Tirsa ay matuturing na pinakamagandang lungsod sa Israel at pangalawa ang Jerusalem. Ikaw ang kasing ganda ng Tirsa. Ang iglesia ng babaeng ikakasal, ang iglesia, ito yung babaeng kakasal ni Kristo. Ikakasal, kagaya ng hukbo ng mga may watawat. Ito ay gaya ng hukbo na nagkatipon sa ilalim ng watawat. Tayo ay nasa posisyon para sa pakikipagdigma. Ang kakilakilabot ay ang magdulot ng pagkatakot upang matakot ang dyablo.
Sino ang ganitong hukbo? Ang iglesia na itinatag ng Panginoon ay isang hukbo na may watawat. Tama po. Dinala ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa lugar kung saan ang kaharian ni Satanas ay umiiral. Ano ang mangyayari kapag ating ipangaral ang Ebanghelyo at matanggap ng mga tao ang kaligtasan? Ang kaharian ng Diyos ay lumalawak. Tayo ay tinatawag para sa pakikipaglaban. Meron tayong pakikipaglaban. Dati noon, ang mga Israelita laban sa mga Amalekita. Meron pakikipaglaban sa sarili, meron din digmaan laban sa dalawang kaharian. Kailangan nating maging bahagi ng kaharian ng Diyos ang isang tao. Ito ay mangyayari lamang sa oras na ang kanilang kasalanan ay napatawad. Tingnan nga natin sa isang talata sa Colossus chapter 1 verse 13. Colossus chapter 1 verse 13. Colossus chapter 1 verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang taong nasa kapangyarihan ni Satanas ay dapat na malipat sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig at ang tanging paraan ay sa pamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan. Kung ipangaral natin ang Ebanghelyo at ang tao ay makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, dito sila na ilipat mula sa kaharian ni Satanas patungo sa kaharian ng kanyang ama, ng pag-ibig ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ipangaral natin yung Ebanghelyo. Tingnan pa po natin, Marcos chapter 4 verse 11. Marcos chapter 4 verse 11 hanggang 12. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos, ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinhaga, upang kung sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakinig ay hindi makaunawa, baka sila'y magbalik loob at mapatawad. Kung ang tao ay hindi nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at hindi nila nalaman ang dalawang kaharian, ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ni Satanas na umiiral maging hanggang ngayon, sa eksaktong oras na mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ay naunawaan nila na nakapasok na sila sa kaharian ng Diyos. At naunawaan nila na ngayon, kasama na kami sa digmaan. Ang mga bagay na ating itinuturing na mahalaga ngayon ay ang ating mga pag-iisip patungkol sa kanila ay magbabago ng pagkalipas ng 5 minuto pagkatapos nating tumawid sa kamatayan. Kapag tumawid na tayo sa kamatayan sa ating kasalukuyang estado at tumayo sa harapan ng Panginoon, maunawaan natin na mga bagay na karaniwang itinuturing nating mahalaga ay hindi na talaga mahalaga. Mayroong mga pangako at mga plano tayong ginagawa mula ng simpleng pagkain o mula dun sa simpleng pagkain kasama ng isang tao. Ngunit sa oras na tayo ay tatayo sa harapan ng Panginoon, maunawaan natin na ang mga bagay na tunay na mahalaga ay ang oras na inilaan sa ilang oras na pananalangin para sa pangangaral ng masipag, sa pag-aaral ng Biblia, pangangaral ng salita at pagbabahagi ng ating patutunguhan, kasiyahan at kalungkutan para sa Ebanghelyo. Maunawa natin na kung nalaman lang natin ito ng mas maaga, ang paggabay sa mga tao patungo sa daan ng kaligtasan ang naging isang pinakamahalagang bagay. Dapat nating maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya hayaan natin na ibuod yung ating napag-aralan. Yung hari ng Paraon ng Ehipto ay nagsilbing anino ng Diyos. Kaya ang dalawang makasalanang nakatayo sa harapan ng Paraon ay makikita na sa lahat ng tao ng sanlibutan, imahe ng lahat ng taong makasalanan. Ngunit sino ang tinanggap ng hari? Tinanggap lamang ang tagapagbigay ng tinapay at alak. Nangangulugan ito na tatanggapin lamang tayo kapag natanggap natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan at naisid na katuparan ni Jesus at pumunta tayo sa Kanya kung ano tayo. Kung iniisip natin na hindi sapat ang ginawa ni Jesus at nagdadagdag ang anuman, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magdusa pagkatapos nating mamatay. Dahil iyon ay ibang ebanghelyo. Ang isa pang bagay na para
para sa mga naligtas sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, katulad ng sa Haring Paraon at ni Jose na naglaan ng pangangailangan para sa kanilang paglalakbay, ang Panginoon ay naglaan ng lahat ng kanilang pangangailangan sa pagkain para sa ating kaluluwa sa ating paglalakbay. Kaya naman, dapat tayong lumakad sa paglalakbay natin upang at para naman dun sa mga kagamitan, katulad dun sa Kanaan, huwag na ninyo itong panghawakan. Dapat na natin itong iwan at ating paningin ay nakatuon na lamang dun sa langit. At lahat ay naroon, kaya habang nararapat na mabuhay tayo ng mayroong pagtsatsaga sa mundong ito, habang isinasabuhay ang buhay ng malalakbay, nakikita natin na hindi na natin dapat panghawakan ng mga bagay sa mundo. At kung paanong si Paraon ay nanguna sa Ehipto sa pamagitan ni Jose, ang Diyos ay namamahala sa lahat sa pamagitan ni Jesus. Dapat nating higit na maunawaan na si Jesus ay humahawak ng ganap na kapangyarihan sa buhay at kamatayan at tayo ay konektado kay Jesus, nakikibahagi sa kanyang panustos kasama ng iba pa. Bukod pa rito, si Moises ay tumindig sa panig ng Diyos at dinala ang lahat na nasa panamamahala ng Haring Paraon. Dahil siya ay tumanggi na makipagkompromiso at dinala niya ang lahat. Tayo rin ay dapat na tumindig sa panig ng Panginoon at nang magkakasama. Kasama siya at inililigtas ang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas sa kahit anong paraan. Bakit? Dahil tayo ay tinawag sa pakikipagdigma. Dapat nating maunawaan ngayon na tayo ay tinawag bilang mga sundalo. Kaya sa pamagitan ng retreat na ito, sa loob ng 7 session, tayo ay nasa espiritual na pakikipagdigma. Ngayon po, manalangin tayo. Mabagin naming Diyos Ama, maraming salamat sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at sa pagpapahintulot na mabuhay kami sa pag-asa sa pamagitan ng retreat na ito na mayroong 7 batches. Pakiusap, samahan mo kami, ipakita mo ang iyong mga gawa at kapangyarihan at gamitin mo kaming mahalaga sa Panginoon. Pakiusap, gumawa ka sa amin at tulungan mo kami upang magabayan namin ang maraming mga tao sa bisig ng Panginoon. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.